Ay ko po sa inyo sa hapong ito ay manggagaling sa ikalawang Timoteo 2:19 hanggang 21. Pinaka-main verses po natin at ang pamagat po ng mensahe sa hapong ito ay handa sa mabuting gawa. Handa sa mabuting gawa. Sa aklat po ng Kawikaan, hindi ko po nilagay dyan sa presentation. Proverbs or Kawikaan sa English, sa chapter 1, ay mayroon pong isang pakiusap, paalala at babala yung sumulat po ng aklat na yan. Dito po sa verse 10, ikasampung talata. Makinig kayo maigi lalo tigit yung hindi nagtutunghay sa inyong mga Biblia. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Malinaw yan Ulitin ko, mga anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Ito ang isang halimbawa anong ginagawa ng mga makasalanan. Kung sabihin nilang halika, tayo ay mag-abang bilang katuwaan, daluhungin natin ang mga walang malay, sila ay ating dudumugin, walang awang papatayin, at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan, ang bahay natin ay mapupuno ng malalaking kayamanan. Anong gagawin ng mga ito? Mangho-hold up. Diba? Halika at sa amin ay ikaw ay sumama. Lahat ng masasamsam ay bibigyan natin ang bawat isa. Ang sabi po ng sumulat, aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama, umibakan ang landas mo, papalayo sa kanila. Dahil ang lagi nilang hangad ay gumawa ng kasamaan, at sa tuwina, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. At mayroon siyang binanggit dito na isang talinghaga na pananalita. Yung verse 17. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. This is a very good Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Naglalagay ka ng bitag na nanonood yung ibon. Ayos yan. Na mayroon siyang ibig sabihin dito. At yan ay iyang babala niya sa mga taong masasama. Ang sabi sa verse 18, sa pagpapatuloy, ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Sa madaling sabi, yung mga gumagawa ng masama, sa masama din sila magtatapos. Parang sila yung nag-uumang ng bitag para sa kanilang sarili. Dahil mayroon pong Bible principle, mga kapatid, kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Kaya nga ang Diyos ay nagsusumikap na tayo ay mapapunta sa kabutihan dahil wala pong masama na magtatapos sa kabutihan maliban na lamang pag siya ay magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Pero kung masama ay magpapatuloy sa masama niyang lakad, hindi po siya magtatapos ng mabuti. Para siyang naglalagay ng bitag. Para bang sinasabi nung sa verse 17, kitang-kita na kung ano ang mangyayari sa taong ito. Siya mismo naglalagay ng bitag sa kanyang sarili. Huli siya sa kanyang sariling bitag. Pero sa hapong ito, ang aking pong mensahe sa inyo ay handa sa mabuting gawa. Ngunit ang matibay na saligan, sa English po, solid foundation ng Diyos, ay nananatiling matatag na may tatak. Seal. Tatak. Na ganito. So mayroon pong
usapan ditong matibay na saligan. The foundation is sure sa King James Version, sa ibang English version, solid foundation of God. Ito po ay nananatiling matatag at mayroong pang silyo. Ang nakatatak po dito sa pundasyon ng Panginoon ay kilala ng Panginoon ang mga kanya. Yes. Kilala ng Panginoon ang mga kanya. At lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay. Medyo ano natin ng konti ang mga pananalitang ito. Una, kilala ng Panginoon ang mga kanya. Alam niyo kung bakit kilala ng Panginoon ang mga kanya? May mga tatak ho kasi yan. Kanina, sinabi po ng ating exhorter, yung tungkol sa banal na espiritu. Alam niyo kung ano ang banal na espiritu? Bakit ang mga mananampalataya ay pinupuspos ng Panginoon ang banal na espiritu? Sapagkat ang sabi po ni Pablo sa kanyang sulat, yun ay tatak ng mga mananampalataya sa kanilang ikatutubos sa kanilang kaligtasan. Sa madaling sabi, sa pagbabalik ng Panginoon para kukunin ang mga mananampalataya, yun po ang mga palatandaan, yung tatak na yun. Sapagkat yun ang sense. Kaya kilala ng Panginoon ang mga sa Kanya. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang mga pagmamayari ng Panginoon ang Kanyang ililigtas sa Kanyang pagbabalik. Tandaan po natin yan, huwag tayong magkakamali dahil meron pong pinapalaganap na maling pananampalataya ngayon. Basta't hindi ka nakakalimot sa Diyos, may Diyos ka sa katawan mo, para bang safe ka na. Hindi po ganyan mga kapatid. Dahil marami pong mga taong naniniwala sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos. Dahil mayroon pong relihiyon na ganyan. Maniwala ka sa Diyos kahit hindi ka sumusunod, basta't naniniwala ka. At hindi po yan magdadala sa atin sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan pong pinag-uusapan dito sa Biblia ay nakabatay sa pagsunod natin sa Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. At lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi po dito sinasabing lumalayo. Ito po ay utos. Lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Ito po'y utos na kung tayo ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon, yung word po dito na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, minsan ito'y nami-misinterpret Para bang simpleng pagtawag lamang. Sa aklat po ng Roma 10, ganun din ang sabi, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mayroon pong mas mabigat sa likod ng pananalitang ito. Dahil noong panahon nila, hindi po pangkaraniwan na ang mga tao ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon dahil kasisimula pa lamang ng Kristyanismo, mga kapatid. Hindi katulad sa panahon natin ngayon na halos lahat ng masalubong mo dyan, Kristiyano ka, Kristiyano ako, naniwala ka sa Bible, naniwala ko, nagsisimba ako. Parang ganun ang kalakaran. Kaya nga, ang iba ay nalilito Kristiyano din naman kami, Kristiyano din naman kami. Mayroong pang mas malalim na ibig sabihin ng pagka-Kristiyano. Kaya, nung sinulat ito ni Apostol Pablo, yung sinasabi niyang tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ang tinutukoy niya dito ay yung naging mananampalataya na sa ating Panginoon. Dahil hindi pa ganun kalaganap ang Kristyanismo noong panahon ni Apostol Pablo. Habang sinusulat po niya ito. Kaya ang pagtawag na ito, pagtawag ng pagtitiwala, pagtawag po mga kapatid sa Panginoon, as in, mananampalataya talagang totoo. Kaya nga, sa isang sulat pa niya sa aklat ng Korinto, sabi niya, hindi pwedeng sabihin ng tao na si Jesus ay Panginoon kung wala siya sa Espiritu ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, sasabihin nila, pwede naman Mga kapatid, dahil nga ibang sitwasyon natin ngayon, ang daming mga Christian religions, mga kapatid, na masyadong ang confusing nakakagulo kung saan ba talaga dyan ang tama. Kaya nga mga kapatid, samantalang noon panahon nila, yun lamang mga totoong mananampalataya ang tumatawag sa ating Panginoon dahil ang maging mananampalataya noong panahon na yun, there was a time na pag ikaw ay mananampalatayang Kristiyano, nakataya ang kaligtasan mo.
May mga panahon ng mga Kristiyano ay inuusig, pinapatay, hinuhuli, binibilanggo. So pag i-confess mo sa sarili mo na kinikilala mong Panginoon si Jesus Christ, itinataya mo ang buhay mo, mga kapatid, nung panahon na yon. Kaya ang sabi niya, hindi pwedeng sabihin ng isang tao na si Jesus ang kanyang Panginoon kung wala siya sa Espiritu. So ito po. Kaya nung sinulat niya ito, mga kapatid, sabi niya, ito yung matibay na pundasyon ng pananampalataya. Kahit anong mangyari. Dahil sa itaas po niyan, sa mga verses na, sa sinusundan pong verses niyan, ay mayroon pong krisis na nangyari sa panahon nila. Mayroong dalawang tao na nagtuturo, mga kapatid, ng maling katuruan. At ang sabi doon, marami po, may mga naniniwala po sa kanila. At doon inihiliran ni Apostol Pablo yung verse na yan, na para bang sinasabi niya, kahit anong mangyari, kung mayroon mang mga mananampalataya na nawawala sa pananampalataya at naniniwala sa ibang turo, basta ito ang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Kilala ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Minsan pinapahintulot ng Diyos yung kanyang klaseng mga pangyayari na mayroong mga nagtuturo ng mali, mayroong mga problemang nangyayari sa gawain, kahit sa pangmalakihang gawain o sa malit na gawain, dahil diyan nakikilala ang mga tunay na mananampalataya, mga kapatid. Magkaalaman na. Ilang taon nang nakaraan, dito sa United Pentecostal Church, mayroong mga pumasok na mga mangangaral daw at nangaakit ng mga pastor, nangaakit ng mga membro. Wala silang tiyaga, mga kapatid, na magsimula. Mula doon sa mga makasalanan, i-convert nila at sanayin nila para maging manggagawa. Gusto nila, mga kapatid, manguha ng mga instant na mga tao, ng mga sanay na, mga bihasa na. At mayroon silang mga nadala, mga kapatid. Nung una, para bang nakakalungkot dahil minsan mga kakilala mo ay kanilang na isama, nalinlang nila, mga kapatid. Pero sa bandang huli, ang nakita ko roon, magkaalaman na kung sino talaga ang tunay. Amen. Praise God. Sa mga alagad ng ating Panginoon, biglang sa bandang huli ay lumitaw ang isang gahaman sa pera, mga kapatid. Si Judas. Ang ganda ng discipleship ng Panginoon sa kanila, ang ganda ng pagsasanay sa kanila, hanggang sa pinagkatiwalaan niya si Judas. Yung pala si Judas, mga kapatid, ay gusto sa pera eh. Hanggang ngayon, mga kapatid, mayroong mga naghuhudas sa pananampalataya. Pera lang ang katapat. Mauperan lang, mga kapatid, ng medyo malaki-laking halaga, malaking garantiya. Ang pananampalataya ay kanya ng ipagkakanulo, isasakripisyo. Hindi po ganyan ang mga tunay na mananampalataya, dahil ang pananampalataya natin ay hindi binibili at hindi maipagbibili, mga kapatid. Ito'y iniingatan. At ang utos, mga kapatid, lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Dahil baliwala yung pagtawag sa Panginoon kung hindi rin lumalayo sa kasamaan. Mayroon pong binabanggit dito. Habang minamasdan ko yung mga verses na yun, yung 3 verses, binabanggit doon sa preceding verse yung matibay na pundasyon. At sa kasunod na verse, binabanggit malaking bahay. Okay. So mayroong malaking bahay na nakatayo sa matibay na saligan. At ang malaking bahay, mga kapatid, na binabanggit dito sa kasunod na verse, no? Sa verse 20, ay ang tinutukoy po ay ang kaharian ng Diyos sa pangkalahatan. Inihalin tulad po ito sa malaking bahay. Wow. Pero ito'y nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Ang kaharian ng Diyos, ito po'y nakatayo sa matibay na pundasyon, mga kapatid. Amen. Sa mga tunay na mananampalataya na nakakaalam ng ganitong sitwasyon, sila po'y nananatili sa loob ng kaharian ng Diyos. Dahil, mga kapatid, sa lahat ng foundation na itinayo dito sa mundo,
ito lamang ang masasabi nating lasting, ito lamang ang hindi apektado ng anumang klaseng mga masamang pangyayari sa mundo. Sa madaling sabi, safe tayo dito sa kaharian ng Diyos. Kung ang pag-usapan din lang ay kaligtasan, safe tayo dito mga kapatid. At dito po may binabanggit si Apostol Pablo sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad o yung gawa sa putik. Pinag-usapan namin kaninang umaga. So yan po, magkakaiba po ang kasangkapan sa isang malaking bahay. So ang bahay pong pinag-usapan dito ay hindi pangkaraniwang bahay, hindi ba bahay ng mahirap, kundi bahay ng mayaman. Sa English po, great house. At ang iba ay sa natatanging paggagamitan at ang iba ay para sa karaniwan. Yung mga kasangkapan na nandoon sa loob. Tuloy muna natin. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ito na. Tayo, ang kaharian ng Diyos ay inihalin tulad sa malaking bahay at ang mga mananampalataya ay inihalin tulad sa iba't ibang klaseng kagamitan sa loob ng bahay. Hello? Kaya hindi po pwedeng wala tayong purpose sa loob ng kaharian ng Diyos. Sa isang banda, inihalin tulad po ang kalipunan ng mga mananampalataya sa isang katawan, mga kapatid, at tayong lahat ay sangkap ng katawan. Sa pagkakataong ito, inihalin tulad ang kaharian ng Diyos sa malaking bahay at mayroon iba't ibang mga kagamitan. Tayo po yung bumubuo ng mga kagamitan sa loob ng malaking bahay ng Panginoong Diyos. At mayroon pong mga kagamitan sa nakaraan. May ang ibang kagamitan ay para sa natatanging paggagamitan at ang iba ay para sa karaniwan. Amen. Ang iba ay pang-espesyal na okasyon at ang iba naman ay pangkaraniwan, pang-araw-araw. Pero lahat tayo mga kapatid ay inihalin tulad sa mga kasangkapan. Matanong ko kayo, kayong mga nasa loob ng kaharian ng Diyos, ano ang iyong gamit sa loob ng kaharian ng Diyos? At yung mga wala pa sa loob, pumasok na kayo sa loob ng kaharian ng Diyos dahil sa pagbabalik ng Panginoon, ang kanyang babalikan ay yung mga nasa loob ng kaharian ng Diyos. Ang tanong ng iba, paano pumasok? Kailangan ipanganak ka ng tubig at ng Espiritu. Yan po yung dahilan ko bakit ang tao ay kailangan bautismuhan sa tubig at bautismuhan ng banal na Espiritu ng Panginoon para po siya makapasok. Pero yung mga nasa loob na ng kaharian ng Diyos, tayo inihalin tulad sa mga kasangkapan. Ano ang ating function sa loob ng kaharian ng Diyos? Mayroon na ba? Nagpa-function ka na ba? Kung hindi pa, magtanong ka sa Panginoon para maging kapakipakinabang kang kasangkapan. Gusto ko po, Pastor, ako ay display lamang. Ako yung kwadro. Kwadro namin, kwadro? Frame, yung picture frame. Ako yung picture frame na mayroong isang cute na nakalagay. Para tuwing papasok, madali akong mapansin. O whatever, basta't ang mahalaga, mayroon kang function. Bahala ko dyan kung gusto mo ikaw ay nakahangir lamang habang panahon at ikay kinakapitan ng alikabok. Samantalang yung iba mga kapatid, katulad ng mga kutsara, tinidor, mga gamit pang kainan, gamit pang kusina, palaging gumagalaw yan, palaging nahuhugasan. Gamit na gamit. Kung ako ang pagpipiliin, doon ako sa mga sangkapang palaging nagagamit. Amen. Kaya sa mga stationary na mga kasangkapan, minsan yung mga cabinet,
Ilan yung sa mga malalaking bahay, nakahilira ang ilang kabinet, ang daming nakalagay na mga kung ano nung mga gamit na nandun sa loob, mula sa mga stop toys hanggang sa mga plato, mga nakadisplay lamang doon, mga nakapermi lamang sila doon. Wala silang masyadong gamit, naghihintay lamang ng special na okasyon. Pero itong ibang mga kasangkapan, araw-araw gumagalaw, yung walis gumagalaw araw-araw, yung dustpan, yung basurahan, at kung ano paman, araw-araw silang napapakinabangan. Saan ninyo gusto doon? Siyempre, para doon sa mga tamad mga kapatid, mas gusto namin nandun sa loob ng cabinet. Okay. Ang pinag-uusapan natin dito, kasangkapang kapakipakinabang. Amen. Ano pat naging kasangkapan ka pagkatapos hindi ka naman napapakinabangan? Kaya dapat tayo bilang mga kasangkapan sa loob ng kaharian ng Diyos, mayroon tayong pakinabang, mayroon tayong gamit mga kapatid, mayroon tayong silbi. At asamin po natin yan, hangarin po natin yan, na may mga tao na ating mapaglingkuran. Hallelujah! So itanong niyo sa inyong sarili ngayon, ano kaya ang pakinabang ko dito sa kaharian ng Diyos? Okay, yung iba mga kapatid, andyan, makikita mo sila yung mga Sabado pa lang ng gabi, nandito na para i-prepare yung lugar nating sasambahan. Yung iba, mga naglalaban ng mga dapat labhan dito, mga nagmamap ng sahig, naglilinis ng CR, nagluluto mga kapatid. Pinipilit nila na sila ay magiging kasangkapang kapakipakinabang. Amen. At yung iba naman ay darating silang ayos na lahat. Okay? Kasi nag-iisip sila, ano bang aking dapat gawin? Hanggang ngayon, nag-iisip sila kung anong dapat nilang gawin. Tuwing darating sila, ayos na lahat. Iniisip nila, para nakukonsensya sila. Hindi sila mapalagay. Ano bang pwede kong maitulong dito? Yan, hindi ba? Yan magandang pakiramdam eh. Amen? Praise God. Tapos naiinggit siya sa kanyang loob, buti pa sila o ginagamit. Mga umaawit dito, mga tumatayo dito, mga tumutugtog dito. Sana ako rin, mayroon din akong silbi dito sa kaharian ng Diyos. Mayroon din akong gamit. Dapat lang, mga kapatid. Hindi po tayo mga pang-display. Tayo po ay mga kasangkapan ng ating Panginoon. Mga instrumento ng ating Panginoon. Praise God. Pag kumakain tayo dyan, inilalabas yung mga plato, yung mga kutsara, ginagamit dyan mga kapatid, napapakinabangan, nagbibigay ng convenient doon sa mga kumakain. Sana tayo bilang mga mananampalataya mga kapatid, ay naging kapakipakinabang tayo at nagbibigay tayo ng kasiyahan, ng convenient sa buhay ng iba. Amen. Kaya mag-pray tayo sa Panginoon, Lord, ako po isang pangkaraniwang kasangkapan. Ako po, Panginoon, na iyong pakinabangan. Ako'y gamitin mo, Panginoon, kung saan ako nararapat. Alam nyo, yung mga Kristiyano na walang ginagawa sa loob ng kaharian ng Diyos, hindi yan tatagal. Ang tao, kailangan niya ng involvement, kailangan niya ng commitment dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Hanggat mayroon kang involvement, mga kapatid, lumalakas din ang iyong commitment sa gawain ng Panginoon. Ang iyong mga ginawa rito ay isang bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi ka basta-basta umaalis dito. Dahil mayroon kang puhunan dito. Mayroon kasama kang gumawa dito sa loob ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Pero kung wala ka namang panghihinayangan pag ikay umalis dito, bakit magtatagal ka rito? Isang susi para po tayo, mga kapatid, ay manatili na mayroong matatag nagpagkapit sa kaharian ng ating Panginoon. Dapat ma-involve tayo sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Natutuwa ako sa ibang mga mananampalataya. Pag medyo makapagliban sila, iniisip na, sino kaya maglilinis ng CR? Wala ko roon. Nakakatawa diya, pakinggan. Pero nakakatuwa, mga kapatid, mayroon siyang concern. Mayroon ho kasi siyang ginagawa sa loob. Hallelujah.
Ang iba naman, ay paano pala yung inaakay ko sa Panginoon? Paano yung dinadala ko sa Panginoon? Walang magsusundo sa kanila. Walang sasama sa kanila dahil hindi ako makapunta ngayon. You know, mayroong kang commitment once na mayroong kang function sa loob ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Pero kung wala, ay madali lamang ang magdahilan. Madali lamang, mga kapatid, saka na lang ako dadalo dahil wala ako sa mood. Hindi po nasa mood o wala sa mood ang pagdalo sa gawain. Ito'y bahagi ng ating pananampalataya, mga kapatid. Praise God. Gawin mong bahagi ng iyong pananampalataya ang mga spiritual disciplines natin dito, mga kapatid. Amen. Kung sa pagkain, nagagawa ninyo yan, sasabihin nyo, mamaya na ako kakain, tinatamad akong kumain. Kung nagagawa nyo yan, huwag ang mga bagay na pangpananampalataya, kung mayroon tayong pagmalasakit sa ating future, sa walang hanggan, mga kapatid. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ito naman, tayo bilang mga kasangkapan sa loob ng kaharian ng ating Panginoon, we are designed for good use, mga kapatid. Nakadesinyo tayo para gamitin sa mabuti, hindi sa masama. Amen? Oh. Pero mayroon pong ano rito, mayroong somewhat bagay na dapat gawin natin in our part. Hindi lamang sa Diyos lahat eh. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, magiging tanging kagamitan. Siya, yung naglilinis ng kanyang sarili. So mayroong pagsusumikap sa panig natin na ayusin ang ating sarili para magiging tanging kagamitan tayo. No, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Amen. Naghahanap ka na mapaglutuan, nagbukas ka doon sa lalagyan ng mga lutuan, kaldero at mga kawali nandoon. Gusto mo magluto, nagmamadali ka. Sino ang pipiliin mo doon? Siyempre yung malinis, kaysa yung lilinisin mo pa. Amen. Praise God. Kakain, kailangan ng plato, kailangan ng kutsara. Yung mga nasa bahay, mga kapatid, natatawa ko dati, mayroong kilala eh. Hanggat mayroong nagagamit, hindi naghuhugas. Hanggat may platong nagagamit, hindi maghuhugas. Tambak lang ng tambak doon pag kumakain. Tapos saka na lamang yun gagayak maghugas pag wala na talagang magamit. Sabi ko, hindi ko ugali yun, mga kapatid. Sa akin, gamit, linis. Gamit, linis. No? Para nandyan lang siya palagi. Gamit. Ayaw na ayaw ko yung tatambak ng hugasin doon sa kusina. At kung kailangan ay saka magkukumahog na maglinis. Kailangan ng kumain, kailangan ng mga kutsara, plato ganito. Anong kasangkapan ng madadampot mo dahil kailangan ng kumain, nandiyan na. Siyempre yung malinis na, hindi yung lilinisin mo pa lang. O ganun din sa atin dito. Simpleng drive ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Kung gusto nating maging tanging kagamitan na handa palagi sa mabuting gawa, dapat nililinis natin ang ating sarili sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Mayroong dalawang bagay na binabanggit si Pablo sa bandang ibaba, mga kapatid. Ating pong babasahin yan maya-maya. Dapat linisin natin ang mga bagay, ang sarili natin mula sa mga bagay nito. Sino bang natutuwang gumamit ng kutsarang madumi pag kumakain? Platong madumi. Wala. So isa po sa requirement para po tayo ay magiging kagamit-gamit dito sa kaharian ng Diyos, dapat linisin natin ang ating sarili. Huwag nating hayaan ang iba maglinis sa atin. Tayo ang maglilinis sa ating sarili. Para tayo magiging magamit agad kung kinakailangan.
Sasabihin naman ng iba, ang dami naman ata ng mga gumagawa dyan sa kaharian ng Diyos. Okay na sa akin yung padalo-dalo na lamang. Hindi, marami pa mga kapatid. Hanggat mayroon pang mga tao na nakikita tayong hindi sumusunod sa ating Panginoon, yan ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangang mag-function tayo sa loob ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Amen. Huwag kang makuntinto sa pagdalo lamang. Mayroon kang mission. Mayroong mga tao na naka-assign para sa'yo na kung ikaw ay mag-activate lamang, mga kapatid, ikaw ang magiging kasangkapan ng Diyos para madala mo sila sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito. Now, ihanda niyo yung sarili. 2 verse lamang ito, pero mayroon siyang napakahalagang mensahe para sa atin. Ang sulat na ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa kay Timoteo. Si Timoteo, nung panahong isinulat sa kanya ito, siya po ay kabataan. Katulad natin, lahat ng kabataan magsabing Amen. Ang dami pa ng kabataan dito. Tapos sasakay sa jeep. Anong bayad? Ang bayad, isang bata, isang matanda. Ito, ang isa sa mga bagay, yung sinasabi doon, pag nililinis natin ang ating sarili. Kasunod niyan, nagsulat si Pablo ng 2 bagay na dapat iwasan natin bilang bahagi ng paglilinis natin sa ating sarili upang tayo maging kasangkapan, kagamit-gamit. Una, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Well, ang sinulatan niya ay isang kabataan. Taas ang kamay ng mga kabataan. Sinulatan niya, katulad ninyo. Ang sabi niya, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pinag-isipan ko itong maigi. Bago ko iniscribe dito, mga kapatid, sabi ko, hindi lahat kabataan yung makikinig. Pero mayroong pinaunawa sa akin ang Panginoon. Noon, nakaraang mga panahon, mayroong kasabihan, ang ginagawa ng matatanda sa mata ng bata ay tama. Sa madaling sabi, huwag tayong gagawa ng anumang masama sa paningin ng mga bata dahil gagayahin nila ito. Pero hindi na po yan ang sitwasyon ngayon. Dahil mismo yung mga nakakatanda na i-influensya ng mga bata, ng mga kabataan. Bakit? Wala bang nag-email na mga kaedad namin? Wala ba? Wala bang nagpapakalulong, nagpapakapuyat ng mga kaedad namin, mga kapatid, at kalalaro dyan sa kanilang gadget? Sa halip na sila yung mag-set na magandang halimbawa para mga bata ay huwag maging mga zombie, sila rin ang na-influensyahan. Nakakita na ba kayo, mga kapatid, na mga mag-ina na naglalakad, nagpapaligsahan ng pasiksihan ng mag-ina? Hindi mo alam kung sinong nanay at sinong anak? Abay, hindi din nagpapatalo ang nanay. Nag-TikTok ang anak, TikTok din ang nanay. Pati tatay. Family TikTok. Kaya sabi ko, na-break na yung kasabihan. Dati na yung mga matatanda nakaka-impluwensya sa mga kabataan. Dahil ngayon, ang mga kabataan ay nakaka-impluwensya na sa mga nakakatanda sa kanila. Napapagaya nila yung mga nakakatanda sa kanila. Kaya tama lang, mga kapatid, applicable pa rin. Si Timoteo patay na. Pero applicable pa rin yung verse sa ating henerasyon ngayon. Iwasan natin ang masasamang hilig ng kabataan. Kahit tayong mga matatanda, mag-ingat tayo. Baka ma-influensyahan tayo ng mga kabataan. Alam ninyo, ang natural na takbo ng buhay, habang tumatanda ang isang tao, nababawasan yung kanyang mga hilig sa masama. Kaya dito sinabi ni Pablo na iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan dahil ang sagana palagi sa masasamang hilig ay ang kabataan.
Nasa exploration stage so kasi sila. Gusto nilang matuklasan lahat ng bagay. Gusto nilang maranasan lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya lahat ng mga bago, gusto nilang malaman, gusto nilang masubukan, gusto nilang maranasan. Dahil nag-i-explore pa sila eh. Ang mga tumatanda na, nadadala na yan. Kaya nagdadrop na sila ng hilig. Alam na nila yung isang bagay, napasama na sila doon eh. Kaya yun ay tinatanggal na nila. Habang tumatanda sila, makakita ka mga kapatid na 90 years old ay ano pa rin? 90 years old. Ay, magba-viral yun. Videohan ninyo. I-post ninyo mga kapatid. Wala na. Dinadrop na niyan. Para sa kanya, wala na yan eh. Hindi na tama yan. Hindi na angkop yan mga kapatid. Praise God. Kaya di ba nung minsan, sinabi ko sa inyo si Eddie Garcia, mga ilang taon bago siya namatay, ayaw niya ng ganito. Sabi niya, pagsasayang ng panahon lang yung pinagagawa naman yan. Pindot ng ganyan. Nagtiyaga siya doon sa Nokia, yung Nokia na ganyan pakaiksi. Sabi niya, pinapalitan ko lang to ng battery. 20 years na sa akin to. Wala siyang hilig sa ganyan. Ganyan eh, pag tumatanda na. Pero ngayon, mapanganib eh. Dahil ang mga bata, ang lakas ng impluensya. Kaya, iwasan ang masasamang hilig ng kabataan. Yan po ay isa sa bahagi ng sinasabi ni Apostol Pablo doon sa preceding verse, mga kapatid, na kung nililinis ng isang tao ang kanyang sarili sa mga bagay na ito, magiging kapakinabang siyang kasangkapan sa loob ng kaharian ng Diyos, nakatalaga para sa may-ari at handa sa mabubuting gawa. Ngayon, may mga solusyon si Apostol Pablo sa ganitong sitwasyon. Sabi niya, iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan. Sa halip, anong sinasuggest ni Apostol Pablo? Sa halip, pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Sa halip na ikaw ay magpapala dyan sa masasamang hilig ng kabataan, ang sabi niya, ito ang gawin mo. Pagsikapan mo itong gawin. Huwag yung mga bagay na yon. Yung masasamang hilig na yon, dahil hindi nakabubuti yon. Wala ngang masamang nakabubuti. Amen? Walang masamang nakabubuti. So mayroon siyang suggestion. Ito ang sundin natin. Ito ay payo ng apostol ng ating Panginoon. Pagsikapan mong maging matuwid, mamuhay ng maayos, maging tapat, dahil alam mo yung mga masasamang hilig, ay kakambal po niyan ang pagsisinungaling. Ilan na bang magulang ang naluko ng mga anak na nag-aaral at sasabihin, mayroon kaming thesis, mayroon kaming project, mayroon kaming Nay, kailangan ko ng ganito kasi mayroon kaming project, group project yun, Nay. Ay palibhasa yung nanay ay medyo ignorante sa mga term ngayon, mga kapatid. Ilan na bang nalukong magulang ng ganyan? Mayroon kaming pupuntahan dahil mayroon kaming field trip, bad trip. Tinitrip lang niya ang kanyang magulang, mga kapatid. Ang magulang naman na masyadong mapagmahal, talaga namang nagkanda utang, mga kapatid, dahil yung aking anak ay gagraduate yan. Talagang ginagapang talagang sabi, ginagapang para lamang mapagtapos. Itong namang minamahal na anak ay mapagsamantala kung ano nung pinagluluko ang kanyang magulang, mga kapatid. Pag makakuha ng pera, kasama na yung kanyang mga kabarkadang masama, mga tawanan ng tawanan na nakauto na naman. Alam mo, ikaw naglalagay ng bitag, sabi sa Biblia, nilalagay mo ng bitag ang iyong sarili. Bandang huli, ikaw masisilo sa bitag na yan. O sino ang hindi makakapagtapos? Ang nanay mo ba? Ang magulang mo ba? Sino ang babagsak sa klase? Ang magulang mo ba? Hindi. Ikaw. Ikaw ang gumawa ng bitag sa sarili mo.
Amen. Sabi ni Pablo sa halip, maging matuwid ka, maging tapat. Natuto ako sa mga anak na masyado silang, ito talaga mga anak na nag-appreciate, nagmamahal sa kanilang mga magulang. Sabi, Nay, kailangan po namin ng bayarin sa school ganito. Naku anak, paano ba yan? Wala pa tayong... Sige lang po, magkikiusap lang muna ako. Ako'y muna, kikiusap lang muna ako. Ano ba niya? Yung nagsisimpatiya siya sa kalagayan nila sa kanilang mga magulang. Hindi yung nagdidemand hanggang sa nagsisinungaling, nanluloko mga kapatid. Hindi mabuti yan. Aani ng masama yan. Mapagmahal, mapayapa, at ang kagandahan nito, dapat sikapin mong maging kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Yun ang the best dyan mga kapatid. Hindi yung kasama, hindi yung hindi yung sa halip pagsikapan mong sumama sa mga taong mayroong maruming puso. Kung mayroon man tayong dapat pagsikapan na makasama yung mga taong malinis ang puso na tumatawag sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Diyan matutuwa sa atin ang Diyos at pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan sa atin para maging maayos ang buhay natin. Masasabi ko sa inyo yan dahil ako'y produkto ng kabutihan ng ating Panginoon. Ang ilan sa inyo dito ay produkto ng kabutihan ng ating Panginoon mga kapatid. Hindi kami mayaman. 8 kami magkakapatid, panganay ako. Mayroon akong pangarap. Ayaw kong manatili sa ganong kalagayan mga kapatid. Praise God. Salamat na lamang nung dumating ang Panginoon sa buhay ko. Naging sunod-sunuran ako sa ating Panginoon. Kaya malakas ang loob kong magsabi sa inyo ng ganyan. Dahil personal kong karanasan mga kapatid. Praise God. Kung susundan lamang natin ang magandang plano sa atin ng ating Panginoon. Wala akong mamanahin. Walang kayamanan na naghihintay para sa akin sa pamilya namin. Wala akong aasahan doon mga kapatid. Praise God sa aking mga magulang. Pero ang Diyos ay pwede nating asahan. Mayroon siyang magagawa mga kapatid para sa ikagaganda ng buhay natin. Umiwas tayo sa mga masasamang hilig ng kabataan sa halip pagsikapan nating maging matuwid, tapat, mapagmahal, mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa ating Panginoon. Praise God! Bayaang dumating ka sa punto na masaya kang nagpupuri sa ating Panginoon mga kapatid. Hindi sa mga bagay na masasama. Kung dati ikaw ay nahuhumaling doon sa pagsigaw, sa mga sugalan, doon sa mga lugar ng kalayawan mga kapatid, talagang nangunguna ka sa pagsigaw. Ngayon gamitin mo ang energy mo niyan, ang effort mo yan, para ang Diyos ay matuwa sa iyo. Gamitin mo yan para purihin ang ating Panginoon. Ang palakmak mo ay ibigay mo sa ating Panginoon. Ang pagsigaw mo ay ibigay mo sa ating Panginoon. May mahihita ka pa. Hallelujah. Hindi po mangyayari ng kinabukasan. Paus na paus mga kapatid. Ano nangyari sa iyo? Nag-concert ka ba kagabi? Hindi. Galing kami sa liga. Talaga naman yung amin. Finals At tudo ka ng sigaw. Wala ka naman ang nahita. Hindi ka nga pinansin nung nagsisigawan mo Hindi ka nga kilala. Oo. Yun na, sigaw ka ng sigaw doon. Defense! 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 Defense ka ng defense Kahit sila na may hawak ng bula, defense ka pa rin ng defense. Bumanat si Pogi, punta sa sayawan, gustong magpapansin kasi yan ang uso ngayon papansin. Papansin. Ala. Banat din. Kahit medyo nahihirapan. Bumanat ng sayaw. Hanggang sa nabalian. Kinabukasan, mga kapatid. Ay bindahin na. Ano nangyari sa'yo? Breakdance. Napala mo. Kung ikaw man lang sanay nabalian sa pag-iigib ng tubig, buti pa. Wala wala kang mang suhol doon. Pagkapagod ka lang sarili. Di ba? May mga masamang hilig na wala namang kabuluhan Ano bakit nasasabi ko yan?
Ay galing tayo doon, naranasan ko yan, pero hindi naman ako masyadong nagpakalulong dyan. Pero alam ko yan, yung kalakaran ng mga kabataan na yan. Kaya yung mga nauna sa atin, nagsasalita sa atin tungkol dyan, may mga karanasan yan. Pinagdaanan nila yan. At sa bandang huli, sinasabi nilang walang kabuluhan yung mga bagay na yun. Nagsasayang ka lang ng panahon doon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, at napunta tayo sa kaharian ng Diyos. Nalaman natin ang tamang pamumuhay, kung paano tayo lubos na magiging masaya sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin. Hindi po sayang kung tayo ay gumagawa, mga kapatid, gumagamit ng ating lakas para sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya nanggaling ang buhay natin. Anytime pwedeng alisin ng Panginoon ang buhay natin. Anytime pwedeng alisin ng Diyos ang kalakasan natin. The next thing na sabi ni Pablo, mga kapatid, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo. Actually, ang drive niya dito, hanggang sa huling verse, mga kapatid, verse 25, ay tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Gayon pa man, wala pa rin naman kahit hindi tungkol sa usapin sa salita ng Diyos, iwasan pa rin yung mga hangal at walang kabuluhang pagtatalo. Isa ito sa mga bagay na sinabi niya, linisin nyo ang inyong sarili sa mga bagay na yan. Yung mahilig makipagtalo, na nauwi lang sa away. Amen. Tuturuan ko kayo ng isang simpleng bagay kung paanong tapusin ang pagtatalo. Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Tumahimik kayo. Tapos ang usapan. Amen. Ngayon, pagdating sa pananampalataya, ganun din ang payo ni Pablo. Sabi niya, iwasan mo yan, yung mga pagtatalo. Pag ang kausap mo, yung sinisiran mo, ay nagmamarunong hanggang sa nagipagtalo na. Huwag na yan. Sabi niya, nauwi lang na sa away yan. Ayan o. Ayan o. Sapagkat alam mo namang nauwi lamang yan sa pag-aaway. Kaya, kayong mga humahayo, kayo nagsishare ng salita ng Diyos, yung binabahagi ninyo ng salita ng Diyos ay nagipagtalo sa inyo. Anong gagawin? Di ba? Sinabi ko na sa inyo yan nakaraan. Tama na. Huwag na ninyong patulan yun. Lalo tigit yung mga nagmamarunong, na mangmangmang naman. Alam niyo, kung sino pa yung mangmang, siya pa yung magaling magmarunong. Ibig sabihin, kapos sa kaalaman. Alam mo, isa sa mga bagay na natutunan ko, yung mga taong marunong, hindi masyado masalita. Kahit sa kawikaan, tingnan mo yan. Yung mga mangmang madaldal talaga yan. Ang daming sinasabi. At sa dami ng sinasabi, marami po ang mali. Pastor, ba't ang dami mong sinasabi? Ako dito nakatayo, mangangaral Pero pagkausap kita, wag mong asahan sa akin yun dahil doon ako napapahiya minsan pag nakikipag-usap, lalo pag mga baguhan. Dahil wala akong masasabi. Dito, biyaya lang ng Panginoon. Anointing lang sa amin yan. Pero karamihan sa amin, mga pastor, mga kapatid, personal na kausap. Wala kami masyadong nasasabi. Hindi namin gift yan. Ang gift namin ay dito lamang. Under the anointing natin, Panginoon, mga kapatid. So yung mga pagkikipagtalo, huwag yan. Hindi yan ang tamang usapan. Sabi ni Apostol Pablo, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Ikaw, ayaw mong maniwala ha? Ay ang linaw na niyan. Gusto mo may impyerno, malangit? Ayan ang mga approach talaga namang siga ang dating. Hindi ganun. Tingnan sa verse 25 sa verse 26, tinuro ni Apostol Pablo kung ano ang tamang approach. Pero dito sa verse 24 ang sabi niya, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, ay dapat siyang maging mabait sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Yan ang puhunan ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Kaya ngayon mga relihiyon na magaling gusto debate palagi, wala sa ayos yan. At yan, masasabi kong wala sa katotohanan yan dahil hindi yan ang patakaran ng Kristyanismo
Hindi yan ang utos ng ating Panginoon. Ang utos ng Panginoon, humayo kayo, mangaral kayo. Hindi po sinabi ng Panginoon, humayo kayo at makipagtalo kayo. Mangaral. Ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Ang hindi, mapapahamak. Ganun lang. As simple as that, mga kapatid. Basta't ang gawain lang ng mga ngaral, mangaral. Ang tumanggap, ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ang hindi, mapapahamak. Ganun lang. So, ang gawain lamang natin ay mangaral. Hindi makipagtalo. Pero mayroon ding utos si Pablo dyan. Kung may magtanong, sagutin ninyo. Baka sakali, ang sabi niya. Yan magbibigay sa kanila ng kaliwanagan. Kung magtanong, kung maayos, ang kanyang pagtatanong ay gusto niyang matuto, then, obligasyon natin na siya sagutin ng maayos para sa kanyang ikatututo. Pero kung medyo namimiluso po, hayaan natin, isang araw makakausap din natin yan. Baka matino na. Okay? So dito, dalawang bagay pa lang yan. Sinabi ni Pablo, linisin niyo yung sarili mula sa mga masamang hilig ng kabataan, pati yung mga pakikipagtalo. Sa isang salin po, mababaw na salin, Tagalog Popular Version, yung verse 21, ganito po ang kanyang salin. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Mga Kristiyano, tayo po ay inihanda ng mabuti para po sa mabuting gawain. Ang preparation po sa atin ay mabuti. Hindi, mula pa sa conception. Iniisip ko yan. Lahat ng magulang na matino ay lalo tigit yung nagpaplano. Nagpakasal sila. Katulad sa amin. 2 taon muna, no? Ano ba si RG pinanganak? 1994? 1994. Kasi nagkaplano yun. Kinasal kami 1991. Huwag muna tayo mag-anak. Ay, 1992 tayo kinasal. Iba pala yung kinasal noong 1991. Wala, 1 year. And then, napagkasunduan. So, siyempre, iniisip mo, yung anak, yung magiging anak, kaya yung pinagpaplanuhan. Dahil, ang matinong magulang, maganda ang plano niya sa kanyang anak. Tinutulungan tayo ng gobyerno dahil yung iba, rat-rat lang ng rat-rat, walang pakialam eh. Yung kanilang maliit na bahay, napupuno eh. So, pero nandun yung pagpaplano kasi nga, inaagwat yan dahil ang isa po sa pinagpaplanuhan yan, paano ito masustentuhan, hindi magkukulang sa pangangailangan at mapag-aral. Yan ang isa sa pinakamahalagang bahagi sa plano ng magulang. Kahit gaano kahirap mapag-aral. Dahil lahat tayo naniniwala na basta't nakapag-aral kahit papaano, medyo nakakatulong ito gumanda ang buhay. Yan ganun ang plano. So doon pa lang sa conception, yung pag-conception, pinaglihi, pinagplanuhan, mabuti na kaagad. And then habang lumalaki yan, ang mga responsableng magulang, lahat ng paraan para lumaking mabuti, ginagawa yan. Kaya alam ninyo, nakakapagdamdam sa mga anak, na lahat ng kabutihan ay ginawa ng magulang, pagkatapos yung anak, nagluluko. Tapos ando na. Lalo na nung naging mananampalataya, nagkaroon ng panibagong process sa buhay ng taong ito, inihahanda siya para sa paggawa ng mabuti, sa madaling sabi. We are all designed for good. Kahit may mga taong masasama at pusakal, ang mga yan, nung pinanganak, wala po sa plano na sila'y magiging masama. Sino bang magulang, mga kapatid, na sabi, tsaka, tayo magkaanak para yung anak natin ay magiging drug lord? Mayroon bang magulang na ganyan?
Itong anak natin, palakihin natin ito, sanayin natin para siya ay magiging hitman. Mamamatay tao. Walang magulang na ganyan, mga kapatid. Kahit yung mga masamang taong nag-exist sa kasaysayan, wala pong magulang na nag-isip noon na sila'y mapasama. Pero ang masasabi ko lang, malaking factor po yung masamang impluensya sa buhay nila. Karanasan, sirkumstansya, at lalo tigit masamang impluensya na nagdala sa kanila sa ganung sitwasyon. Kaya nga tayong mga magulang, ang laki ng gampanin natin sa ating mga anak sa paghubog ng kanilang kaisipan para ihanda silang magiging mga mabuting tao sa kanilang paglaki. Kaya nga hindi na natin kasalanan kung sila ay pipiliin pa rin nila ang kasamaan. Dahil ginampanan na natin ang ating lahat ng gawain. Lahat ng tao, we are designed for good. Amen. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti ay iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito ay iyong habulin. Lumayo ka sa kasamaan. Wala pong matinong tao na magpapayo sa ating hanapin mo ang kasamaan. Lumapit ka sa kasamaan. Anyayahan mo ang kasamaan. Lahat ay nagsasabing, anak, huwag kang sumama sa kanila ha. Anak, huwag kang yung parang payo nung nasa aklat ng kawikaan. Yung aklat ng kawikaan, ilang beses binabanggit diyan, anak, anak, anak. Ang kanyang approach, mga kapatid, nung writer ay bilang magulang. Lumayo ka sa kasamaan. At ang mabuti ay iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito ay iyong habulin. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Naghahanap ka ng guarantee, life principle na magdadala sa iyo sa buhay na matiwasay. This is it. Tandaan mo yan. Awit 37 verse 3. Magtiwala ka sa Panginoon, gumawa ng mabuti. At sa bandang huli, magtatamasa ka ng katiwasayan. Yayaman ako, hindi, magiging tiwasay ang buhay mo. Amen. Either mayaman ka o hindi, ang mahalaga doon, tiwasay. Ano ibig sabihin tiwasay sa mababaw na Tagalog? Mapayapa, maayos, kontento. Ayos ay lahat. Ang Bible ay punong-puno ng mga ganyang klaseng mga verses. Kaya lang ang Bible, mga kapatid, sabi nga nila, is one, sa ngayon, parang underrated book. Binabaliwala, taken for granted. Mas naniniwala sila sa kung ano-anong mga payo. Alam nyo, ulitin ko sa inyo, naiinis ako minsan dyan sa mga post-post dyan sa social media. Kung ano-anong mga payo. Yung iba naman, hindi sila nag-iisip. Masyado silang open sa kanyang mga klaseng suggestion. Pati pagtulog, tuturuan ko kung paano matulog. Pag-inom, tamang pag-inom, tuturo sa'yo. Dapat mong malaman, ang iba doon ay nanluloko na lang. Tapos ang iba naman ay bilib na bilib. Tapos share ng share sa iba. Dapat ganito pag uminom. Sa umaga pa lang, paggising mong iinom ka na ng 2 baso. Pagkatapos kain, 2 baso. Bago kumain, 2 baso. Alam mo kung anong mangyayari niyan? Dieta. Yan ang magandang dieta. Hindi ka masyado gaganahan kumain yan, busog ka na eh. Pati pagligo, isasabi doon kung anong tamang pagligo. Ano ba naman yan? Pati ba naman yan? Nung una, napapatingin din ako, bandang huli, na-realize ko ano na ito. Lahat na itinuro sa atin. Yung iba, nagsasuggest lang pala yun, gumagawa-gawa lang ba? Tapos maraming share. O di, tuwa siya, maraming share doon sa kanyang ginawa. Pero, kung gusto mo ng tiwasay na pamumuhay, naman, magtiwala sa Panginoon. Gumawa ng mabuti.
Lumayo ka sa masama at gumawa ka ng mabuti upang magpakailanman ikaw ay mananatili. Ang pinag-usapan dito ay walang hanggan, mga kapatid. Gusto mo makarating doon kasama ang Panginoon, lumayo ka sa masama at gumawa ka ng mabuti. Simpleng payo, mga kapatid. Hindi ito komplikado. Actually, naisip na natin ito. But minsan kailangang i-confirm sa atin yung mga bagay na mabuti na ating naiisip. Dahil marami pong mga masamang impluensya. Pagdating dito sa ganitong klase, nakikinig ka ng pangangaral, ang espiritu mo ay amin ang amin. Pagdating sa labas, kukuyugin ka naman ng mga masamang impluensya at wala kang magawa, wala ka pang kapangyarihan Kaya agapan mo na ang iyong sarili, magsisi ka na sa iyong kasalanan, magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus para malinis ka ng lahat ng uri ng kasamaan na nasa iyong katawan at bayang mapuspos ka ng kanyang banal na espiritu para yung alam mong mabuti na dapat mong gawin ay magagawa mo dahil yung kasamaan ay wala na sa iyo. Hanggat nandyan yung kasamaan sa atin, hanggang sa amen lang tayo ng tango pag mayroong nangangaral. Pagkatapos mga kawit, pagdating sa labas, naniniwala na naman tayo sa kanila na ang hila nila sa atin ay palayo sa ating Panginoon. Tapos magsisisi na, Lord, patawad, ako'y isang makasalanan. Gusto niyo bang mamuhay sa walang hanggan? Sino ang gustong mamuhay sa walang hanggan kasama ng ating Panginoon? Isa sa dapat gawin natin, lumayo sa masama at gumawa ng mabuti. As simple as that, mga kapatid. Ngayon, mayroon pa akong isang na payo dati, kung hindi ka makagawa ng mabuti, huwag kang gumawa ng masama. Tabla. Di ba? Kung hindi ka makagawa ng mabuti, huwag kang gagawa ng masama para wala kang kaso. Hindi ka na nga makagawa ng mabuti. Gagawa ka pa ng masama. O ka na. At least wala kang ginagawa. Amen. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng iyon. Ang masasama nga, parang hindi nagpapakita ng pagod Lasing nung isang araw. Pahinga ng isang araw. Sunod na araw, lasing na naman. Hindi na napapagod sa kalalasing. Yan, na yan. Ang baga ang sumusuko. Ay, hindi pala baga. Sigarilyo pala ang nakakadali sa baga. Alam mo kung anong nadadali sa pag-inom ng alak? Dahil overdose ng alcohol? Ano na? Atay. Pero hindi pa. Yung bituka. Yung bituka talaga. Kasi diyan napasok yung alcohol overdose. Ibig sabihin, sobrang alcohol yun. Sunog talaga. Maniwala kayo. Sabi niyo, itinatakot naman ako niyan ni pastor. Hindi man siya nabili ng iniinom ko. Kasi may kilala ko, tatay nung isang kapatiran, mga kapatid, taga Santa Mesa sa Maynila. Alam mo, nung bandang huli, dinalaw namin sa ospital, may nakatusok dito sa gilid. May lumalabas sa kanya, papunta doon sa isang parang supot na ganon. Parang dinuguan. Ano yon? Bituka na nabubulok. Kasi manginginom Mayroon pa kayong alam na ganyan? Pero tayong mga mananampalataya, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sa palagay ko naman, ang paggawa ng mabuti ay hindi nakakapagod. Nakakatuwa nga Tuwing nakakagawa ka ng mabuti, kahit kunti, parang ang saya-saya. Nung tumawid ka dyan sa kalsada, may nakita kang isang matanda na tatawid, mga kapatid, uugod-ugod, at ikaw ay biglang tinamaan ng kabutihan, tinulungan mo si Lolo, si Lola, mga kapatid, na maitawid. Tapos, salamat sa iyo, Utoy, salamat sa iyo, Ining, Ano ang naramdaman mo? Masama ba ang loob mo na naitawid mo yung nakagawa ka ng kunting kabutihan? Nung medyo naglalakad ka dyan at may nakakaawang tao ka dyan nakita, kahit hindi nagpapalimos, ay bigla kang napadukot, mga kapatid, at nagbigay ng kahit kunti sa kanya, o di kahit tinapay man lamang mo ng pagkain dahil naawa ka sa kanya. Anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo?
Sumama ba ang loob mo dahil nagawa mo yon? Hindi. Ang paggawa ng mabuti ay nakakasaya, mga kapatid. Actually, isa yan sa payo ng kahit ng mga doktor, mga kapatid. Kung gusto mo medyo sumaya ang buhay mo, gumawa ka ng mabuti kahit kunti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay nakakasaya. Lalo na pag ang nagagawa natin ay ang kagustuhan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya alam mo yung isang samahan, ano ba yung isang samahan na ang kanilang motto, nakalagay yan Ewan ko dito sa Lucena, wala akong nakikita. Rotary ba yan? Yung do a good turn daily. Ano yung samahan na yan? Nakakita na kayo ng ganyan? Do a good turn daily. Ano? Kiwanis ata. Do a good turn daily. Kasi doon sa Bicol meron yan